Ako si Victor, 32. Isang simpleng mangingisda rito sa Barangay San Rafael, Pasakaw. 5 taon na kaming kasalang asawa kong si Pauline. Isang gabi, matapos kong ihanda ang lambat para sa bukas na pamamalaot, nag-usap kami sa papag sa ilalim ng konting liwanag. Pauline, alam mo ba, minsan naisip ko, 5 taon na tayong kasal. Pero parang kahapon lang nung una kitang nakita sa fiesta. Nakaputing bestida ka pa noon. Ay nako, huwag mo nang ipaalala yon. Halos matapalik nga ako kakamadali sa sayawan eh. Pero kita mo, ikaw pa rin ang sumalo sa akin. Eh paano? Parang sinadya ng langit na doon ka mapunta sa mga bisig ko. Mula noon, alam ko nang ikaw nang gusto kong makasama habang buhay. Bolero ka talaga, Victor. Pero sige na nga, kahit araw-araw mo pang sabihin yan, hindi ako magsisawa. Hindi bola yun, mahal. Alam mo, kahit simpleng kubo lang tahan natin dito, basta kasama ka, parang palasyo na rin. Kung palasyo to, ikaw ang hari, ako reyna. Pero sino kayang makakawal natin, no? Eh di yung maalaga nating manok at yung pusang ayaw pang umalis dito kat wala naman tayong isdang sobra. Oo nga. Pero seryoso, Victor, natutuwa ako. Kasi kahit malit ang kinikita mo sa pangingisda, hindi mo ako pinapabayaan. Hindi lahat ng babae may asawang kasing sipag at kasing bait mo. Kung alam mo lang, Pauline, sa tuwing sumasakay ako sa bangka, ikaw ang laging laman ng isip ko. Kaya kahit anong panganib sa dagat, ang lakas ng loob ko kasi gusto kong makabalik sa'yo. Victor, minsan natatakot ako kapag hindi ka agad nakakauwi. Lalo na kung umuulan o malakas ang alon. Ang dami ko nang narinig ng kwento tungkol sa mga mangingisdang hindi na nakakabalik. Shhh! Huwag mong isipin yun. Basta't may Diyos, ligtas ako. At saka, lagi akong dala yung rosaryong bigay ng nanay mo, di ba? Oo nga, pero hindi pa rin maaalis ang pag-aalala ko. Ikaw lang ang meron ako, Victor. Kung sakali, hindi ko alam kung kaya ko mabuhay nang wala ka. Hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwan, Pauline. Hanggat kaya kong huminga, hanggat kaya kong maglayag, lagi akong babalik sa piling mo. Salamat. Basta pangako mo, huwag kang susuko kahit anong mangyari. Pangako. At ikaw din, huwag kang mawawala ng tiwala sa akin. Tumahimik kami sandali. Tanging tulog ng kuliglig at hampas ng alon sa dalampasigan ng bumabalot sa paligid. Sa magantong gabi ko naiisip, gaano kaswerteng isang tulad kong mangingisda na may asawang gaya niya. Pagsapit ng umaga, habang nag-ayos ako ng lambat sa bakuran, dumating si paring Sandro. May dalang yosit amoy alak pa ng konti. Mukhang galing sa inuman kagabi. Oy, paring Victor. Ang aga mo na namang nag-aayos dyan ah. Baka naman sobra kang sipag. Wala nang oras sa misis mo. Alam mo naman pare, trabaho muna bago lahat. Kailangan ayusin tong lambat para hindi puro butas ang huli ko mamaya. Sayang din pag nakatakas ng isda eh. Ewan ko ba sa dagat ngayon? Parang galit sa ating mga mangingisda. Kahit anong sipag natin, matumal pa rin ang bintahan. Kagabi 3 oras ako sa laot. 10 piraso lang nahuli ko. Ganun ba? Sa amin hindi rin ganun kalaki. Pero kahit pa paano, sapat para may pang-ulam at konting benta. Tsambahan na lang talaga pare. Buti ka pa. Kahit matumal ang huli, may naghihintay na asawa sa bahay. Ako wala na. Wala nang nag-aasikaso ng hapunin ko. Wala nang nangungumusta kung nakauwi ako ng ligtas. Ikaw, swerte ka kay Pauline. Ay naku pare, wag mo nang ikumpara ang buhay natin. Hindi rin madali. Kahit may asawa ako, may responsibilidad akong patunayan araw-araw. At saka hindi rin birong pagsasama namin. Kailangang may tiwala at pag-unawa. Oo nga, pero minsan naiinggit ako sa inyo eh. Alam mo, nung nakita ko si Pauline kahapon sa tindahan, sabi ko sa sarili ko, ang swerte talaga ni paring Victor. Maganda, maalaga, mabait. Kung ako sigurong may ganun, baka hindi ako naging ganito ngayon. Pare, hindi madaling mag-asawa. Hindi lang puro saya. Kailangan mo maging handa sa sakripisyo, sa tampuhan, sa hirap.
Hindi lahat ng araw fiesta. Kung gusto mo ng ganung buhay, dapat handa ka pa rin ipaglaban. Alam ko, Victor. Kaya lang, hindi na rin bumalik sa akin ang asawa ko eh. Hanggang ngayon iniisip ko kung saan ako nagkulang. Siguro wala na talaga akong pag-asa. Kaya minsan iniisip ko, mas mabuting nag-iisa na lang. Pare, hindi pa huli ang lahat. Pero kung ganyan nasa isip mo, baka lalo kang lamunin ng lungkot. Maghanap ka ng bagay na magpupuno sa oras mo. At higit sa lahat, huwag kang maiinggit sa akin. Dahil nakikita mo, yung maganda lang. Hindi mo nakikita ang lahat ng pinagdadaanan naming dalawa ni Pauline. Siguro nga. Pero aamin ko, Victor. Minsan naisip ko kung may pagkakataon ako magkaroon ng pamilya muli. Gusto ko yung katulad ng meron ka ngayon. Hindi lahat nabibigyan ng ganyang regalo Regalo nga pare. Pero tandaan mo, regalo to na kailangang alagaan. Kung pababayaan, mawawala rin. Kaya ako, araw-araw kong pinapakita kay Pauline na siyang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kung sakali mang darating ulit sa iyo ang pagkakataon, huwag mo nang sayangin. Sana nga pare, sana nga. Habang pinapanood ko siyang humithit ng yosi, ramdam ko ang bigat sa loob ni Sandro. Para bang ang lungkot at inggit niya ay nakahalos sa bawat salitang binibitawan. Ako na may lalong napaisip na dapat kong pahalagan si Pauline higit pa sa dati. Samantalang sa laot, maaliwalas ang umaga, banay ng hampas ng alon. Magkahiwalay kami ng bangka ni Kanor pero magkalapit lang. Hinihintay naming mapuno ang lambat na binaba kagabi. Oy, Victor! Mukhang magandang hulihan ngayon Parang mabigat na agad ang lambat mo. Oo nga pare, swerte yata ngayon. Baka may pang-ihaw na tayo mamaya. Sana nga. Pero teka lang. May tanong ako. Huwag kang magagalit Ano naman yun? 5 taon na kayong kasal ni Pauline, di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa kayong anak? Baka naman mahina ka. Anong ibig mo diyang sabihin, Kanor? Biro lang ba yun o insulto? Biro lang pare. Pero isipin mo, babae yung si Pauline. Bata pa, maganda. Baka isang araw magsawa yan kakahintay sa'yo. Baka humanap ng iba para magkaanak. Kanor, wag mong idaming asawa ko sa mga kalokohan mong salita. Respeto naman. Hoy Victor, wag kang masyadong balat sibuyas. Sabi ko nga biro lang. Lalaki tayo, dapat makapal din ang muka. Kung hindi mo kayong tanggapin ng biro, ewan ko na lang. Biro? Para sa'yo biro lang asawa ko? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga siya sa akin? Huwag na huwag mong banggitin na kaya niyang maghanap ng iba. Hindi siya ganun. Sus, dami mo namang sinasabi. Kung totoong sinasabi ko, alam mo naman ang chismis sa baryo na baka baog ka. Iyan ang bulong-bulungan. Tigilan mo nga yan. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin. Kung may problema man, amin na yun ni Pauline. Hindi para pagtawanan o gawing chismis ng iba. O ayan na, nagagalit ka agad. Relax pare. Huwag kang masyadong seryoso. Pero isipin mo rin, baka nga may punto ako. Mas mabuti nang maagapan kaysa huli na. Kanor, pakinggan mo ako. Hindi ako perpekto, oo. Pero ang asawa ko, mahal na mahal ako. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Hindi ko hahayaang bastusin siya ng kahit sino. Lalo ng isang kaibigang kagaya mo. Sige na nga, sige na. Huwag ka nang mainit ng ulo. Baka pati lambat mo masunog sa init ng dugo mo Sige na pare, pasensya na. Medyo napalampas ang sa dila. Habang bumabalik ako sa pagtingin sa lambat, ramdam ko pa rin ang apoy ng galit sa dibdib ko. Sa dagat na payapa, mas malakas pa ang alon ng mga salitang binitawan ni Kanor. Dumating ang tag-ulan. Mabigat ang ulap sa langit. Malamig ang hangin at tila may bagyong paparating. Sa loob ng bahay, nag-ayos ako ng mga gamit para pumalaot pa rin. Victor, huwag ka munang lumabas. Ang lakas ng hangin, delikado. Kailangan, Pauline. Wala tayong maiuulam kung hindi ako maglalayag. Kung may mangyari sa'yo, mas mahalaga ka kaysa sa huli. Kaya ko to. Sanay na ako sa dagat. Tumalikod ako at bitbit ang mga gamit. Naiwan si Pauline sa pintuan, nakatitig at malungkot.
Matindi ang hampas ng alon. Madilim ang langit at bumubuhos ang ulan. Ang bangka ko'y kumikiling-kiling habang hinihila ko ang lambat. Isang malakas na hangin dumagundong, tumama ang alon sa gilid ng bangka. Nabali ang sagwan at ang lambat ay kumalat sa dagat. Isa pang alon ang humambalos. Sumubsob ang bangka at ako'y nahulog sa malamig na tubig. Lumulubog, kumakapit sa kawalan. Sumigaw ako ngunit nalunod ang dagundong ng alon ng tinig ko. Sa huling sandali, naaninag kong liwanag mula sa malayo bago ako tuluyang nawala ng malay. Pagmulat ko, puti ang kisame. Mabigat ang katawan ko. May bandage sa braso at gasgas sa noo. Amoy gamot ang paligid. Katabi ko si Pauline. Namumugto ang mata, hawak ang kamay ko. Victor, salamat sa Diyos at gising ka na. Pauline, patawad. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Sa loob ng ospital, sa gitna ng katahimikan at tunog ng ulan sa bubong, doon ko lang lubos na naiintindihan kung gaano katarik ang pagitan ng buhay at kamatayan. Makalipas ang ilang araw, ay nakauwi na ako ng bahay. Hapong-hapo pa rin ako. Nakahiga sa papag. Nasa gilid ko si Pauline, abala sa pagtatahi ng lumang damit. Tahimik siya at halatang malayong iniisip. Ako na may nag-iipon ng lakas ng loob, nakausapin siya. Pauline, salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa ospital ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na kinaya. Mabuti't ligtas ka na. Yun naman ang mahalaga. Napansin ko, parang iba kasi mula ng ospital ako. Para bang may layo ka sa akin. May problema ba? Wala naman, Victor. Siguro, pagod lang. Hindi, Pauline. Kilala kita. 5 taon tayong magkasama. Ramdam ko kung may bumabagabag sa'yo. Sabihin mo na. Victor, nung gabi bago ka pumalaot, nagmakaawa ako sa'yo na huwag ka na munang umalis. Pero nagmatigas ka pa rin. Akala ko hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. Mahal, hindi ganoon. Kailangan ko lang maghanap ng huli para may makain tayo. Pero muntik ka nang mamatay. Kung nawala ka na, ano na lang ako ha? Iniwan mo kong halos mabaliw sa pag-aalala. Hindi pero isang mahalaga, Victor. Ikaw. Alam ko, Pauline. Mali ako. Hindi ko sinunod ang babala mo. Patawad. Pero sana huwag mo akong itulak palayo. Hindi kita tinutulak. Pero simula noon natakot ako. Tuwing naisip ko na muli kang lalabas, nanginginig ako. Ayokong duman ulit sa ganun. Kung gusto mo, iiwasan ko muna ang dagat habang nagpapagaling. Maghahanap muna ako ng ibang mapagkakakitaan. Huwag ka lang mawala ng loob sa akin. Hindi ko alam, Victor. Ang hirap. Lalo na't nang nalaman kong si Sandro ang tumulong para makalabas ka sa ospital. Nahihiya ako. Para bang hindi na kita kain sa dalanggahin dati. Pareho lang tayo may utang na loob kay Sandro. Pero wag mong isipin na mahina ako at pabigat. Bumangon man ako ng sugatan. Hindi ko hahayang mawala ang tiwala mo. Sana nga, Victor. Kasi ngayon, parang hindi ko na alam kung anong mangyayari sa atin eh. Mahal, huwag mo namang hayaan isang pagkakamali kung sumira sila mga taong nating pagsasama. Bibigyan kita ng dahilan para muling maniwala sa akin. Pangako. Habang nakahiga ako at hawak ang kamay niya, ramdam ko ang layo ng puso niya kahit nasa tabi ko siya. Doon ko lalong naisip, higit pa sa sugat ng bagyo ang kailangan kong pagalingin. Ang sugat sa tiwala ng asawa ko. Isang araw, kakatapos kong maglinis ng lambat sa bakuran, dumating si paring Sandro. May dala siyang isang boteng gin at 2 plastic ng pulutan. Pritong isda't mani. Paring Victor! Aba, mukha ka ng malakas ah. Eto, dinalhan kita. Mag-inuman muna tayo kahit isang bote lang. Pare, alika, pasok ka. Aba, nag-abala ka pa. Maraming salamat ah. Ano ka ba pare? Utang na loob mo pa nga to eh. Kung hindi kita tinulungan sa ospital, ewan ko na lang. Hindi ko naman nakakalimutan yun pare. Utang na loob ko sa iyong buhay ko. Pero huwag kang magalala. Babayaran kita pa unti-unti. Kahit maliit lang kita, sisikapin kong makabawi.
Huwag mo nang intindihin yun. Ang importante buhay ka. At saka hindi naman perang habol ko pare. Magkaibigan tayo. Salamat Sandro ha. Wala na akong masasabing iba kundi malaking pasasalamat. Sige na, tagay na tayo. Ilang lagok pa, nagsimula nang uminit ang usapan. Alam mo Victor, tuwing nakikita ko yung dalaw ni Pauline, naisip ko ang swerte mo talaga. Kaya siguro kahit hirap ka sa buhay, may gana ka pa rin lumaban. Ganun talaga pare. Siya ang lakas ko Kung wala siya, baka matagal na akong bumitaw. Kung ako may ganung klaseng babae, baka hindi ko sinayang ang buhay ko. Kaso wala na. Pare, huwag mong tingnan ng haraan. Marami pang darating sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat. Sana nga Victor, sana nga. Kinabukasan, pag-uwi ko mula sa Pampang, nadatnan kong nasa bahay si Sandro. May dala siyang plastic ng ulam, ginisang gulay at pritong tilapia. Oh, Sandro, anong ginagawa mo rito? Kakauwi ko lang. Nag-abala pa ang kaibigan mo, Victor. Dinalhan tayo ng pagkain. Sabi niya, para daw makabawi kahit paano. Naku pare, sobra-sobra na ang tulong mo. Hindi na dapat. Ano ka ba pare? Wala yun. At saka mas masarap kumain kung sabay-sabay. Di ba Pauline? Oo nga naman. Sige, kain na tayo. Habang kumakain, ramdam kong madalas si Sandro ang nagsasalita. Tawa ng tawa si Pauline sa mga biro niya. At ako'y tahimik lang, nagmamasid. Nang matapos ang hapunan, lumabas kami ni Sandro sa bakuran para magyosi. Ako'y nakaupo lang sa bangko, siya na may nakatingala sa langit. Pare, sobra na talagang kabutihan mo. Pero sana huwag ka lang masyadong mag-abala. Nahihiya na ako Victor, hindi mo kailangang mahiya. Masaya akong nakakatulong. Parang na rin kitang kapatid, no? At saka kapag andito ako, parang may pamilya ulit ako. Kung ganoon, salamat. Pero sana maintindihan mo rin. Pamilya ko rin si Pauline. Kaya sana respetuhin mo yung tahanan namin. Ano ka ba pare? Huwag kang mag-isip ng masama. Wala akong ibang balak, no? Kaibigan mo ako. Oo nga pare, kaibigan nga. Habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang mapansin. Unti-unti, mas dumadalas ang presensya ni Sandro sa bahay. At habang lalong nagiging malapit siya kay Pauline, lalong humihigpit ang kurot ng kaba sa aking dibdib. Isang gabi habang nasa silid, magkatabi kami ni Pauline sa papag. Ang maingay ang kuliglig sa labas. Malamig ang hangin dala ng habagat. Ako, pilit na dinidikit ang sarili sa kanya. Ngunit nananatili siyang nakatalikod. Tila ba malayong iniisip. Pauline, hindi ko na masyadong nakikita si Sandro dito. Siguro natamaan siya sa sinabi ko nung huli. Baka naman may iba na siyang ginagawa. Hindi mo na dapat alalahanin yun. Mabuti na rin siguro. Hindi na rin kasi ako kapante ng madalas siyang dumadaan Pero alam mo Pauline, kahit ganon, malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya. Pero mahal, parang napapansin kong iba ka na nitong mga araw. Wala ka na sa mood kapag kinakausap kita. Tuwing kakalabitin kita, para kang wala sa sarili. May nagawa ba akong mali? Wala naman Victor, pagod lang ako. Pauline, 5 taon na tayong kasal. Kilala na kita. Alam kong hindi lang pagod ang dahilan. Sabihin mo sa akin, ano bang iniisip mo? Victor, minsan naiisip ko kung hanggang kailan ba tayo ganito. Lagi kang nasa dagat, lagi kang sugatan, lagi tayong nag-aalala sa pera. Hindi ba't parang paulit-ulit na lang? Alam kong mahirap ang buhay, pero sinusubukan ko Pauline. Ginagawa kong lahat para may pagkain at may maibigay sa'yo. Hindi lang pagkain ang kailangan ko, Victor. Kailangan ko ng kapanatagan. Kailangan ko ng asawa na hindi ako iiwan gabi-gabi sa takot kung makakauwi pa ba siya. Kailangan ko ng lalaking mararamdaman kong ligtas ako. Pauline, andito ako. Ako pa rin naman yun. Kahit anong bagyo, kahit ilang beses pa ako mabugbog ng alon, babalik at babalik ako sa'yo. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako kakapit sa pangako mo kung araw-araw iniisip ko na baka hindi ka na bumalik?
Hindi mo alam kung gaano kabigat para sa akin yun, Victor. Mahal, huwag mo namang hayaang kainin tayo ng takot. Huwag mong hayaang huminang tiwala mo. Kung may kulang ako, sabihin mo. Ayusin natin. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa dati, Victor. Parang may pader na sa pagitan natin. Kaya natin, Pauline. Huwag kang bumitaw. Ikaw na lang natitirang lakas ko. Sa katahimikan ng gabing yun, ramdam kong magkalapat kami ng katawan, pero magkala yung aming mga puso. At doon ko unang kinalimutan sa pangambang. Baka hindi lang ang dagat ang pwedeng bumawi sa akin, kundi pati ang lamig ng asawa kong unti-unting lumalayo. Samantala, minsan isang gabi ay nagtungo ko sa bahay ng mga Ador. Bit-bit ko ang sako kung saan ipapasok ko ang bagong lambat. Amoy dagat at pawis ang paligid. At sa loob ng kanyang kubo ay nakaupo si mga Ador habang nag-ayos ang mga gamit. Nakailaw lang isang gasera, mahina at kumikindat-kindat ang ilaw nito. Mga Dor, nariyan na ba yung lambat na pinagawa ko? Abay, narito na Victor. Medyo pinatibay ko na rin ang pagkakakabit ng lubid para hindi agad mapigtas kapag malakas ang hila ng alon. Maraming salamat po mga Dor. Malaking tulong na naman to sa mangingisda ako. Pero parang mabigat ang loob mo ah. Hindi gayang dati na kapag may bagong gamit ka, abot tenga ang ngiti mo. Ewan ko ba mga Dor? Itong mga huling linggo, parang nanlamig na sa akin si Pauline. Dati kahit pagod ako galing dagat, sapat ang ngiti niya para makalimutan ko lahat ng hirap. Pero ngayon, parang may pader na sa pagitan naming dalawa. Natural lang yun, iho. Lahat ng mag-asawa tumadaan sa ganyan. Hindi habang buhay puro tamis. Darating ang oras na susubok talaga ang panahon at doon sinusukat kung gaano katibay ang pagmamahalan. Pero mga Dor, ano kayang gagawin ko? Kapag nilalapitan ko siya, iniiwasan ako. Kapag kinakausap ko naman, laging may sagot pero malamig. Parang hindi ko na siya kilala. Victor, babae yan. Hindi sapat ang bigas at ulam para mapaligaya siya. Kailangan niya ring maramdaman na babae pa rin siya sa paningin ng asawa niya. Na espesyal siya. Ang tanong, kailan mo siya huling niligawan? Niligawan mga Dor? Nung bago pa lang kami nagkakilala. Simula nang ikasal kami. Pakiramdam ko hindi na kailangan dahil asawa ko na siya. Ayan ang mali mo, iho. Ang pag-ibig hindi natatapos sa kasal. Kailangan araw-araw niluluto, pinapainit at pinapangalagaan. Kapag hinayaan mong lumamig, tuluyan niyang titigas. Kung nararamdaman mong lumalayo siya, suyuin mo. Ligawan mo ulit gaya ng dati. Pero mga Dor, hindi ako sanay. Wala akong pambiling regalo. Ang kaya ko lang maghatid ng huli sa dagat. Hindi lahat nasusukat sa pera, Victor. Minsan isang simpleng bulaklak o kahit simpleng salita ng pagmamahal sapat na. Ang mahalaga, maramdaman niyang pinahahalagan mo siya. Ipaalala mo sa kanya kung bakit ikaw ang pinili niyang pakasalan. Tandaan mo, iho, ang bagyo sa dagat dumaraan lang. Pero ang bagyo sa puso, kung hindi mo haharapin, baka tuluyan na itong ilubog. Ikaw ang asawa, ikaw ang dapat kumilos. Suyuin mo siya at magsimula ka sa maliit na bagay. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Huwag mong hayaang ang distansya ay lumaki pa. Maraming salamat mga Dor. Parang gumaan ang loob ko sa payo ninyo. Susubukan ko mong ligawan ulit si Pauline at magsimula sa simpleng ngiti o haplos. Aba, yan ang gusto kong marinig. Tandaan mo, Victor, hindi lang sa dagat ang susubok ang tapang ng lalaki. Mas malaki ang tapang na marunong humawak at magmahal ng asawa. Umalis ako sa kubo ni Mang Adore, bitbit ang lambat at ang mabigat na aral na iniwan niya. Madilim ang landas, tanging ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag. Dinadala ko ang bagong lambat habang naglalakad sa gilid ng pilapil. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig. Ngunit biglang may narinig akong mahinang kaluskos mula sa isang kumpol ng mga punong saging. Parang may gumagalaw. Dahan-dahan akong lumapit, hawak ang lambat na parang sandata. Habang papalapit, malinaw kong nakita ang dalawang nilalang na magkapatong. Sa paglapit pa, nanlaki ang mga mata ko. Si Kanor, kaibigan kong mangingisda at si Pilar,
Nakilala kong may asawa at mga anak. Napaatras si Pilar, namutla at dali-daling tumakbo palayo. Naiwan si Kanor na nakahinga ng malalim at kita ang paggagulat sa aking muka. Kanor? Anong kababuyan to? Wala ka nakita, Victor. Huwag kang makialam. May pamilya ka. May asawa at anak si Pilar. Niloloko niyo sila. Buhay ko to. Hindi mo na to problema. Kahit hindi ko problema, mali pa rin. At darating ang araw, sisingilin ka ng konsensya mo. Umalis si Kanor. Umalis ang padabog. Iniwan akong nakatayo roon. Naiwan akong tulala, mabigat ang dibdib. Hawak ang lambat habang pinagmamasta ng gumagalaw na dahon ng saging na para nagpapaalala ng isang lihim na hindi ko dapat nasaksihan. Pag uwi ko, nadatnan ko si Pauline na nakaupo sa hapag. Nakaayos ang kaning buhok, ngunit nakakulot ang noo at malayo ang tingin. Inilapag ko ang lambat sa gilid at lumapit sa kanya. Pauline, may dala akong bagong lambat. Pwede na ulit tayong makabawi kapag gumanda ang panahon. Mabuti naman. Umupo ako sa harap niya. Pinagmamasta ng kaning mamata na ayaw magtagpo sa akin. Pauline, bakit ba ganito na tayo? Parang lumalayo ka. Kung may problema, sabihin mo. Pagod lang ako, Victor. Huwag mo nang gawing komplikado. Pagod? O may iba kang iniisip? Kung dati isang ngiti mo lang, guminhawa na ako. Pero ngayon, kahit dumikit ako sa'yo, parang wala lang. Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya at kinuha ang baso sa mesa at parang gustong umiwas. Huwag mo na akong kulitin. Ayoko makipagtalo ngayong gabi. Nanatili akong nakaupo, pero sa loob-loob ko, nagsisimula ng bumigat ang aking hinala. Naalala ko si Sandro, ang madalas dumalaw, ang nagdadala ng pagkain, ang naging parang malapit na bahagi ng bahay. Naalala ko rin ang nakita ko kanina, na sina Kanor at Pilar. Ang pagtataksil ay totoo, nagaganap at nakikita ko mismo sa paligid. Pinikit ko ang mga mata, pilit pinapawing iniisip, pero mas lalo lang kong hindi mapalagay. Habang nakatingin ako sa kaning likod na papalayo, pakiramdam ko ay may unti-unting kumakain sa tiwala ko. Minsan isang umaga galing ako sa panaderya. Naalala kong naubos na pala ang kape kaya nagtungo ko sa tindahan. Paglapit ko sa maliit na tindahan sa kanto, napansin kong may nakasandal sa poste. Si Sandro, may hawak na sigarilyo at tila may iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng tipid, sabay buga ng usok sa hangin. Oy Victor, maaga ka ah. San lakad? Bibili lang ng kape, pauwi na rin. Ganun ba? Kumusta ka na? Kumusta rin si Pauline? Hindi ko na siya masyadong nakikita nitong mga araw. Bahagya akong napatigil. Naramdam ko ang pagkabigat ng dibdib ko. Ramdam kong kumikirot ang pangalan ng asawa ko mula sa bibig ni Sandro. Ayos lang naman kami. Medyo abala lang sa bahay. Ako, unti-unti ring bumabalik sa laot. Maganda yan. At least nakakabawi ka. Alam mo naman hirap pag nagkakasakit. Ubus lahat ang ipon. Oo, mabigat talaga. Buti na lang may mga taong tumutulong. Wala yan, Victor. Kung ano man ang naitulong ko, maliit lang yun. Para naman sa inyo yun Lalo na kay Pauline. Mabait ang asawa mo. Mabuting babae. Dito na kumabog ang dibdib ko. Ramdam ko ang pagpipigil sa sarili. Lalong tumalim ang tingin ko kay Sandro. Oo, mabait si Pauline. Kaya nga iniingatan ko siya kahit anong mangyari. Ganun nga dapat. Maswerte ka sa kanya. Sana ako rin Nagawa kong ingatan ng akin. Sige Sandro, mauna na ako. May asikasuhin pa ako. Sige pare, ingat ka sa laot. Sabihin mo kay Pauline kumusta Habang papaliw ako, ramdam kong kumakapalang bigat sa dibdib ko. Ang bawat salita niya ay tila may patalim na humihiwa sa aking tiwala. Hindi pa ako sigurado. Wala akong malino na patunay. Pero may bahid ng hinala na hindi ko maalis. At iyon ang mas nakakabaliw. Hawak ko pa ang supot ng kapit asukal nang biglang may malakas sa yapak akong narinig mula sa likod.
Paglingon ko si Kanor, namumutla, pawis sa pawis at mabilis ang takbo. Halos madapa siya sa pagmamadali. Ilang sandali pa, nakita ko si Roger, ang asawa ni Pilar na may hawak na itak at hinahabol si Kanor. Ang mga kapitbahay nagsisilabasan, nagkakagulo. Ang iba'y pumipigil kay Roger, ang iba'y napapailing, bulungan ng bulungan. Hala, matagal ko nang hinala. May relasyon nga ang dalawang iyon. Oo nga eh. Lagi kong nakikitang palihim na nag-usap si Kanor at si Pilar kapag gabi. Ayan na. Lumabas ng totoo. Matagal nang niloloko ni Kanor si Roger. Napakuyom ako ng kamao. Noong nakaraan lang, nahuli ko na silang dalawa. At ngayon mismong barangay nang nakakaalam. Si Kanor, walang magawa kundi ang tumakbo palayo habang hinahabol ni Roger. May mga umaawat, ngunit lalo lang siyang nagpupumiglas. Napatingin ako kay Sandro, na nanatili lang sa gilid, pinapanood ang lahat. Tahimik siyang humitit ng yosi, na para bang walang pakialam. Pero alam kong iniisip din niya ang nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ko mapigil ang ikumpara sa sarili kong sitwasyon. Kung si Roger may hinalat na patunayan, paano kung ako? Paano kung tama rin ang pakiramdam ko tungkol kay Pauline? Lalong bumigat ang aking dibdib. Ang eksenang nasaksihan ko ay parang babala na maaaring mas masakit pa ang katotohanan ang naghihintay sa akin. Pagdating ko sa bahay, mabigat ang dibdib ko. Hindi ko mawaglit ang sigawan at ang paghabol ni Roger kay Kanor. Pagpasok ko, niladnan ko si Pauline sa kusina. Nag-aayos ang mga gamit. Pauline, may nangyari sa labas. Si Roger hinahabol si Kanor. Nahuli sila ni Pilar. Napatigil siya sa ginagawa, bahagyang lumingon, pero agad ding nagpatuloy sa paghugas ng pinggan. Kung totoo man, sila na yon, hindi na natin yung problema. Pauline, natatakot ako. Paano kung dumating ang araw, ako naman ang lokohin? Bakit mo nasabi yan? Dahil nararamdaman kong lumalayo ka. Wala ka ng gana sa akin. Kapag nilalapitan kita, para bang gusto mong kumula. Victor, pagod lang ako. Lagi ka namang wala eh. Nasa dagat. Hindi mo naiintindihan kung gaano kabigat para sa akin na maiwang mag-isa sa bahay. Pagod? O may ibang dahilan? Hindi siya sumagot. Yumuko siya at nagpunas ng kamay gamit ang basahan. Saka dumiretso sa kwarto. Naiwan akong nakatayo sa kusina, hawak pa ang supot. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas malakas kaysa sa ingay ng sigawan kanina sa kanto. Habang nakatitig ako sa pinto ng kwarto, unti-unting gumapang ang parehong hinalang bumulaga kay Roger tungkol kina Kanor at Pilar. Ngayon, sa akin na mismo nakatapat. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang paligid. Ang buong baryo ay natutulog pa, maliban sa huni ng kuliglig at alingaw-ngaw ng alon sa malayo. Suot ko ang lumang jacket, bitbit ang lambat, kunwari papunta sa dagat. Ngunit sa halip na tumuloy, dahan-dahan akong pumwesto sa madilim na bahagi malapit sa aming bakuran, kung saan natatakpan ako ng lilim ng puno ng mangga. Nanlalamig ang pawis ko kahit malamig ang hangin. Mabigat ang dibdib ko na parang pinipiga. Ilang minuto ang lumipas at halos mapaisip na akong umalis. Ngunit biglang may narinig akong mahinang kaluskos. Isang aninong papalapit. Mabagal ang hakbang, nagmamasid. Pamilyar ang tikas. Nang sumilip ang liwanag ng buwan, natigilan ako. Si Sandro. May hawak siyang maliit na supot at mabilis siyang tumingin sa paligid bago kumilos. Hindi siya dumaan sa harap ng bahay. Sa halip, lumihis siya sa gilid at dumiretso sa likod. Doon sa bakuran kung saan may maliit na tarangkahan. Maingat niyang itinulak iyon, halos walang ingay, at tuloy naglaho sa dilim ng likuran ng aming bahay. Anong ginagawa dito sa ganung oras? Bakit palihim? At bakit sa likod siya dumaan? Nanatili akong nakatago, pinipigilan ng sariling sumugod. Ang bawat kilos ni Sandro ay parang patalim na tumatama sa hinala ko. Hindi ko man nakikita kung anong nagaganap sa loob,
sapat na ang kanyang presensya para sunugin ang tiwala kong unti-unti nang naglalaho. Nanatili akong nakaupo sa lilim sa labas ng bahay. Pinapakinggan ng bawat tibok ng puso na halos mag-ingay na sa sobrang kaba. Humigpit pang hawak ko sa rosaryo sa aking bulsa. Diyos ko, sana maling hinala lang to. Sana lumabas na lang siya at umalis. Lumipas ang 10 minuto at wala pa rin lumalabas. Ang katahimik ay lalo lang nagdulot ng bigat. Sa bawat segundo, parang may kamay na humila sa akin papasok ng bahay. Huminga ako ng malalim, kinuha ang cellphone mula sa bulsa at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Ramdam ko ang lamig ng bakal sa hawakan habang marahan ko itong pinihit. Pumasok ako, halos walang ingay. Ngunit ang kaba sa dibdib ko ay parang kumakalabog sa dingding ng bahay. Huminto ako sa tapat ng aming kwarto. May naririg ng mahihinang ungol at mga bulong. Mga tunog na hindi ko kailanman inisip na madinig ko sa sariling tahanan. Nanginginig ang kamay ko nang iangat ang cellphone. At sa isang iglap, sinurpresa ko ang sarili ko. Binuksan ko ng mabilis ang pinto. Bumungad sa akin ang tanawin na tila tumigil ang oras. Si Pauline ang aking asawa at si Sandro ang aking kumpare, magkasama sa akto ng pagtataksil. Napahagat ako sa labi, pinipigil ang mapasigaw, habang hawak ang cellphone at nagsimulang i-record ang lahat. Ang bawat segundo ng video ay parang isang sugat na hinati sa aking pagkatao. At sa gabing yun, nagsimulang gumuho ang lahat ng alam kong tungkol sa aking buhay. Biglang napatigil si Sandro nang makita akong nakatayo sa pinto hawak ang cellphone. Namutla siya at agad-agad ay nagmadali itong tumayo at nagbihis. Ganoon din si Pauline na tarantang kinuha ang kanyang duster at sinuot. Nanginginig ang pangako sa galit. Nanlalamig ang kamay ko pero hindi ako nag-atubili. Anak ng... Isang malakas sa suntok ang binitawan ko sa panga ni Sandro. Tumilapon siya at bumangga sa mesa. Nagkagulo sa loob ng bahay. Nabuwal ang mga gamit. Natumbang upuan. Victor, teka. Magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Sa bahay ko? Sa higaan ko? Kung pari pa naman sana kitang hayop ka. Habol ang hininga ni Pauline. Pero hindi makapagsalita. Sa taranta, muling sinubukan ni Sandrong lumapit pero agad ko siyang sinugod. Umatras siya at sa isang iglap ay tumalon palabas ng bintana. Sugatan man ay mabilis na nakatakas sa dilim ng madaling araw. Paglayo niya, binaling ko ang tingin kay Pauline. Pauline, 5 taon. 5 taon tayong mag-asawa. Di ba't ikaw mismo nangarap ng pamilyang buo? Ako nagtitiis, nagsasakripisyo, lumalaban para sa kinabukasan natin. Bakit ha? Sagutin mo ako. Victor, mahal pa rin kita. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi mo alam? Sa ibabaw ng kama natin, Pauline? Sa harap ng Diyos, pinanumpaan natin sa kasal? Nagkamali ako. Nagpadala lang ako sa kahinaan. Sa mga pagkakataong malayo ka. Malamig ka sa akin. Puro laot ang iniintindi mo. Malamig? Akong nagsusumikap? Nagpapakamatay sa gitna ng dagat para may maalagay sa mesa? At yan ang isusukli mo? Patawarin mo ako, Victor. Hindi ko ginusto to. Nadala lang ako. Si Sandro, siya yung laging nariyan kung nasa ospital ka. Nung nanghina ka. Nagkamali ako. Hindi lang itong pagkakamali, Pauline. Ito'y pagtataksil. Sa akin, sa atin, sa lahat ng pinaghirapan ko, at sa sarili mong dangal. Natigilan si Pauline. Lumuhod sa sahig at umiyak ng tuluyan. Ako na may nakatayo lang. Hawak pa rin ang cellphone sa bulsa. Ramdam ko ang bigat ng ebidensya at ang sakit ng katotohanang hindi ko inakalang mararanasan ko mula sa babaeng pinakamamahal ko. Wala na akong masabi. Ikaw nang sumira sa lahat. Kung ano man ang mangyari bukas, nasa Diyos na kung kaya ko pang patawarin ka. Lumipas ang ilang araw. Sa bawat umaga,
Ang mabulungan ng kapitbahay ay parang masibat na tumatama sa likod ko. Kapag dumaraan ako sa tindahan, napapansin ko nga nagkakatinginan sila. Samantalang si Sandro, bigla na lang naglaho na parang bula. Wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Sa bahay, si Pauline ay tila laging umiiyak. Nakayuko kapag dumaraan ako. Hindi na ako makatingin sa kanya. At kung minsay, lumalabas na lang ako para makaiwas. Ngunit isang gabi, habang inaayos ko ang aking gamit sa sala, lumapit siya, umiiyak at humawak sa braso ko. Victor, huwag mo akong iiwan. Nagsisisi na ako. Patawarin mo na ako. Pauline, ilang gabi kong pinag-isipan to. Ilang gabi akong nagdasal na sana magising akong kaya paktang patawarin. Pero bawat pagdilat ko sa umaga, mas lalo lang bumibigat yung sakit. Victor, nagkamali lang ako. Nadala lang ako sa kahinaan ko. Hindi ko kayang mawala ka. Ikaw ang buhay ko. Hindi mo naisip yan nung pinapasok mo si Sandra sa bahay natin. Hindi mo naisip yan nung pinagtaksilan mo ako. Sa harap ng Diyos. Sa harap ng mga pangako natin. Binasag mo ako, Pauline. Mahal pa rin kita. Huwag mo kong iwan. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka. Magbago ka lang ng isip. Kahit anong parusa tatanggapin ko. Wala na akong tiwala sa'yo, Pauline. Paano pa natin mabubuo to kung wala na akong tiwala sa'yo? Bawat tingin ko sa'yo, naaalala ko lang nakita ko. Bawat hakbang ko sa bahay na to, ramdam ko pa rin ang pagtataksil. Hindi ko ba to? Victor, hindi ba pangarap nating magkaanak? Para si kinabukasan natin, magbabago ako. Pangako ko. Wala tayong anak, Pauline. Yan ngang pangarap ko para sa akin eh. Pero pati yun, hindi mo na ginalang. Matagal ng katahimikan. Tanging hikbi ni Pauline at malakas sa tibok ng puso ko ang maririnig. Unti-unti kong kinuha ang bag at sinuot ang lumang sombrerong panglaot. Tumayo ako sa tapat ni Pauline at tiningnan to ng huling beses. Magdasal ka na lang, Pauline, na sana dumating ang araw na matutunan kong patawarin ka. Pero sa ngayon, kailangan ko umalis. Hindi ko kayang masakal sa alaala ng ginawa ninyo. Dahan-dahan akong lumabas ng pinto, hawak ang bag at hindi lumingon pabalik. Ang mga kapitbahay na naroroon ay tahimik na nagkakatinginan. Alam nilang may sugat na hindi basta-basta gagaling. Matapos kong iwan si Pauline at ang lahat ng sakit na iniwan sa aking dibdib, nagpasya ako magtungo sa Maynila. Wala akong kasiguraduhan kung anong naghihintay sa akin, pero alam kong kailangan kong lumayo. Sa baryo, bawat sulok ay alaala ng pagtataksil. Dito sa lungsod, kahit papaano ay may pagkakataon ako magsimula ulit. Nakituloy muna ako sa pinsan kong si Elmer. Sa isang barong-barong siya nakatira, sa tabi ng estero, kasama ng kanyang asawa at 2 anak. Kahit masikip, bukas ang pintuan nila para sa akin. Pinsan, pasensya ka na't ganito lang buhay namin ha. Walang mula rin kasi ako eh. Pero kahit papaano, may patutulugan ka rito. Ayos lang, Elmer. Hindi naman ako mapili. Mas malaking bagay na may bunga akong masisilungan. Utang na loob ko na to sa'yo. Pero Vic, ano bang plano mo rito sa Maynila? Hindi ka naman sanay sa trabaho rito. Pangingisda lang alam mo, di ba? Oo nga. Pero kahit ng trabaho, papasukin ko na. Basta malayo lang sa nakaraan. Kailangan ko magsimula ulit eh. Ilang linggo ang lumipas. Naglakad ako sa kahabaan ng masikip na kalsada ng Maynila. Dala lang ang maliit kong bag at ang pag-asang baka may makita akong trabaho. Ang init ng araw, sumising ang alikabok sa kalsada at ang ingay ng jeep, tricycle at bus ay sabay-sabay na parang nagkakandara pa. Malayo ito sa katahimikan. Pero ito ang bagong mundong kailangan kong harapin. Habang naglalakad, napansin kong ilang karton na nakapatong sa gilid ng truck. Halos mahulog na ito. Sa ilalim nito, may babaeng nakatalikod. Abala sa pagkalkal ng bag niya. Walang kamalay-malay na madadaganan siya.
Miss! Miss! Tabi! Wala siyang narinig. Mabilis kong tinakbo ang kinaroroonan niya. Sa isang iglap, bumagsak ang mga karton. Agad kong hinila ang braso niya at tinabi sa gilid. Diyos ko, akala ko katapusan ko na. Isalamat, isalamat. Kung hindi ka dumating. Buti nilang mabilis pang reflex ko. Kung hindi, nako, baka sa ospital tayo nagkakilala. Nakakahiya naman. Ako pa'y muntik pang maging dahilan ng disgrasya mo. Walang problema. Ang mahalaga ligtas ka. Ngumiti siya sa akin. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit, may init na bumalik sa aking dibdib. Hindi ko kilalang babaeng to. Pero parang may kakaiba sa mga mata niya. Ako nga pala si Saiza. Victor, tubong pasakaw pero ngayon lang nakarating sa Manila. Kaya pala parang hindi ka sanay sa lugar na to. Pero mabait ang tadhana sa'yo. Kasi bago ka pa lang, nakaligtas ka na agad ng tao. O baka naman malas mo. Kasi ikaw agad yung muntik ng mabagsakan ng karton. Pareho kaming natawa. Sa gitna ng magulong lungsod, nakahanap ako ng sandaling katahimikan sa harap ng isang estrangherang babae. At sa loob-loob ko, nararamdaman kong may bago na namang simula ang darating. Matapos ang insidenteng yun, nagpatuloy kami ni Saiza sa pag-uusap. Doon ko lang nalaman na hindi palabas sa empleyado si Saiza, kundi siya mismong may-ari ng bodega at ng mga truck na pinagmula ng muntik na aksidente. Napangiti ako sa hiya. Dalang inisip kong ordinaryong dilag ay isang taong abala at may matatag na negosyo. Pero higit pa sa lahat, siya ang unang taong nagbigay sa akin ng pag-asa sa Manila. Alam mo Victor, kung hindi ka dumating kanina, baka nadagan na talaga ako. Siguro dapat magpasalamat ako sa'yo ng higit pa. Wala yun, Saiza. Ang totoo, ako nga dapat ang pasalamat eh. Kung hindi dahil dito, malamang naglalakad pa rin akong walang direksyon. Bakit? Naghahanap ka ba ng trabaho? Oo. Halos 1 linggo na akong paikot-ikot dito sa Maynila. Pangingisda lang alam ko eh. Yun ang kinabubuhay ko. Pero dito wala namang dagat na pwedeng... Kaya palang mga mata mo parang laging may hinahanap eh. Oo. Hinahanap ko pa kung saan ako lulugar. Hindi ko alam kung may tatanggap sa isang katulad kong sanay lang maghila ng lambat at sumabak sa alon. Victor, ang tao, hindi lang dapat nakakahon sa isang kasanayan. Kung marunong ka magsikap, matuto't magtiyaga. Kahit anong trabaho kaya mong pasukin, hindi mo kailangang manatili sa dagat para mapatunayan ang sarili mo. Actually, kailangan ko ng bagong warehouse checker. Pero warehouse checker? Hindi ko alam ang galawan dito sa lungsod. Baka magkamali lang ako't mapahiya. Alam mo, lahat ng tao nagkakamali. Pero hindi lahat. May tapang sumubok. Kita ko sa'yo na hindi ka takot magbuwis ng buhay para sa iba. Dahil niligtas mo ako. Kung kaya mong gawin yon, kaya mo rin maging warehouse checker. Hindi ko alam kung magtatagal ako rito. Pero kung pagbibigyan mo ako ng pagkakataon, susubukan ko. Hindi ka magiging pabigat, Victor. Sa katunayan, sigurado ako na magiging malaking tulong ka. Bukas na bukas magsimula ka na. Ako mismo magtuturo sa'yo kung kinakailangan. Salamat, Saiza. Matagal ko nang hindi nararamdaman to. Yung may naniniwala pa rin sa kakayahan ko. Kinabukasan, tinanggap ko ang alok ni Saiza. Sa unang pagkakataon mula nang iniwan kong aking baryo, may direksyon na muli ang mga paa ko. At sa gitna ng ingay ng Maynila, may tinig na nagsasabing hindi pa tapos ang laban mo, Victor. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, nasa labas na ako ng bodega. Ramdam ko ang kaba sa dibdib. Para akong bata na unang papasok sa paaralan. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba ang bagong mundong to. Nakaupo ko sa bangketa, hawak ang lumang bag at baon kong tinapay nang biglang huminto sa tapat kong isang itim na kotse. Bumukas ang pinto at bumaba si Saiza. Magandang umaga po, Ma'am Saiza. Ma'am agad? Kahapon Saiza lang tawag mo ah. Iba na ngayon, ma'am. Kayo na po ang boss ko. Dapat lang may respeto. Victor, tawagin mo pa rin akong Saiza. Hindi ko kailangan ng formalidad mula sa iyo. Ang kailangan ko sipag at tiyaga.
Okay ba yon? Kung yun po ang gusto nyo. Sige, Saiza. Pinapasok niya ako sa loob ng bodega. Doon ko nakitang ilang trabahador na nagbubuhat ng kahon, nag-aayos ng resibo at may ilan ding nagtutulak ng kariton. Amoy langis at alikabok ang paligid, pero ramdam ko ang galaw ng negosyo. Victor, simple lang trabaho mo sa umpisa. Ikaw ang warehouse checker. Ibig sabihin, bibilangin mo lahat ng dumarating at lumalabas na karton. Isusulat mo dito sa logbook, tapos ipapasa mo sa opisina. Parang taga-suri po. Sigurado ba kayo nakakayanin ko to? Hindi naman ako sanay sa ganitong sistema. Victor, hindi ko inaalok ang trabaho kung hindi ko alam na kaya mo. Sa dagat kabisado ko kung ilang lambat ang kailangan. Kung ilang kilo ang kaya ng mangka. Pareho lang to. Bilang, sipag at syaga. Yun lang. Kung ganon, susubukan ko. Hindi ko kayo bibiguin. Lumapit ang isa sa mga trabahador. Isang matandang lalaki na medyo brusko ang tindig. Bossing, eto ba yung bagong checker? Oo, si Victor. Siya ang bago niyo rin kasama. Turuan niyo siya, Mang Rod. O siya, Victor. Basta't huwag kang tatamad-tamad. Dito bawal ang petics. Bibilangin mo lahat kahit isang karton, hindi pwedeng mawala. Opo, Mang Rod. Hindi po ako tatamad-tamad. Salamat po. Sa buong araw, nakatutok ako sa trabaho. Una, nalilito ako sa logbook. Nagkakamali pa ng bilang. Pero tinutulungan naman ako ni Mang Rod at ng iba pang kasama. Si Saiza paminsan-minsay sumusulyap. At sa tuwing nahuli niya nahihirapan ako, may mga salita siyang nagbibigay lakas. Huwag kang kabahan, hindi mo kailangang maging perpekto agad. Ang mahalaga, natututo ka. Pagsapit ng hapon, ramdam ko ng pagod sa katawan ko. Pero higit sa lahat, may kakaibang gaan sa dibdib. Sa unang araw ko bilang checker, natutunan kong hindi hadlang ang nakaraan para humakbang muli. At sa tulong ni Saiza, unti-unti kong nasusukat ang halaga ko sa ibang mundo. Hindi lang bilang mangingisda, kundi bilang taong handa muling magsimula. Lumipas ang mga araw, naging magaan sa akin ang lahat. Sa una kinakabahan pa ako sa bawat bilang at pagsusulat sa logbook. Pero habang tumatagal, nagiging gamay ko ng trabaho. Unti-unti, para nagiging tahanan ko na rin ang bodega. At higit sa lahat, mas nagiging malapit kami ni Saiza. Sa tuwing nakikita ko siya, ramdam kong may liwanag sa paligid. Pero may isang bagay na palaging kumukulot sa isip ko. Ang apelido niyang De La Cruz. Yun din kasing apelido ni Sandro, ang lalaking kumitil sa dati kong pagmamahal at tiwala. Ngunit pinili kong manahimik sapagkat maraming De La Cruz sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin ay may kinalaman siya. Isang hapon matapos ang trabaho, nagkaya ang magmerienda sa maliit na karinderya malapit sa bodega. Umupo kami sa mesa, may pansit at kape na nakalapag. Kamusta naman, Victor? Hindi ka na ba nahihirapan sa trabaho mo? Hindi na gaya ng dati. Sa simula parang malunod ako sa mga numero at pangalan eh. Pero ngayon parang naging natural na lang. Salamat sa tiwala mo. Alam mo, Victor, sa totoo lang, marami na akong nakatrabahong checker. Pero kakaiba ka. Wala kang reklamo. Wala kang reklamo kahit mainit, kahit mabigat. Tahimik lang pero kita ko ang sipag. Siguro kasi sanay ako magsakripisyo. Kung hindi ka magsisipag dun sa probinsya, wala kang makakain. Kaya pala matibay ka. Ako ibang kwento naman ako. 3 taon akong nagtrabaho sa Saudi bilang OFW. Doon ko inipon lahat ng pera ko. Sakripisyo, pagod at lungkot. Pero tiniis ko para makapundar ng negosyo. 3 taon? Malayo yun ah. Siguro hirap na hirap ka. Malayo sa pamilya. Lalo't babae ka pa. Oo nga, ang hirap. Ibang pakiramdam na malayo ka sa pamilya mo eh. Pero tuwing naisip kong uuwi ako na may ipon, na makakagawa ako ng negosyo, parang lumalakas ang loob ko. Kaya heto ako, may bodega, may mga truck. Simple lang pero pinaghirapan. Ibang klase ka, Saiza.
Hindi lahat ng tao may tapang na ganyan ha. Kaya dapat nang ipagmalaki mong narating mo. Ikaw nga eh. Kaya ko magpatakbo ng negosyo para hindi ko kayang buhay dagat na gaya mo. Lahat tayo makanya-kanyang tibay. Habang nag-uusap kami, ramdam ko ang bigat at gaan ng kanyang mga kwento. Parang nakita kong sarili kong mga sugat at sakripisyo sa mga mata niya. Doon ko rin lalong damdaman na hindi na ako nag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, may isa pa ring lihim na tinatago ko. Ang sakit na iniwan ni Pauline at ang aniyong dala ng pangalang De La Cruz. Hindi ko yun masabi. Baka masira ang magandang samahan namin. Victor, tandaan mo, kung ano man ang nakaraan mo, huwag mong hayaang humadlang yun sa ngayon. Ang mahalaga, andito ka na. May bagong simula. Oo, Zaiza. Sana nga. Lumipas pang ilang buwan at lalo kami naging malapit ni Zaiza. Sa mga tawanan, sa mga simpleng pagkain sa karinderya, sa mga gabing akong naglalakad para ihatid siya pa uwi. Unti-unti akong gumaling. Hanggang dumating ang araw na naging opisyal na kami. At sa unang gabi ng aming pagniniig, ramdam kong muli ang pagmamahal na matagal kong pinigilan. Parang bumukas ulit ang puso kong dati sugatan. Kinabukasan, maaliwalas ang umaga. Nasa kama kami magkayakap, magkahalo ang init ng katawan at ang katahimikan ng sandali. Victor, salamat. Matagal ko nang hindi nararamdaman to. Ang pakiramdam na ligtas, mahalaga at may nagmamahal sa akin. Ako dapat magpasalamat. Ikaw ang nagbalik ng lakas ko, Zaiza. Matagal kong inisip na hindi ko mararanasan to. Natapos na ako sa pagmamahal. Pero dumating ka. May bigat pa rin sa puso mo, di ba? Ramdam ko, Victor. Parang may tinatago kang sugat na hindi pa tuloy naghihilom. Tama ka. May sugat pa rin. Hindi ko alam kung kaya kong ilabas lahat. Pero siguro, oras na rin para sabihin. Sabihin mo, Victor. Nandito lang ako. Iniwan ko ang asawa ko. Pauline ang pangalan niya. Sa simula akala ko kami na habang buhay. Pero nagbago siya. Nag-iba siya. Hanggang isang gabi, nahuli ko siya sa bahay mismo namin. May kasama siya. Pero ang kasama niya, ang kumpare ko. Si Sandro. Tinuring ko yung kapatid eh. Pinagkatiwalaan ko. Pero siyang sumira ng pamilya ko. Sandro? Anong apelyido niya? De La Cruz. Sando De La Cruz. Parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa silid. Bumangon si Zaiza, nanginginig. Nakatitig sa akin na parang hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Sandro De La Cruz? Oo. Bakit, Zaiza? Kilala mo ba siya? Diyos ko, siya rin ang nakaraan ko, Victor. Siya ang dahilan kung bakit ako tumakas. Bakit ako nagpunta ng Saudi. Bakit pinili kong magsimula muli. Ano? Ibig mong sabihin, si Sandro ang asawa ko noon. Akala ko sa simula mabait siya. Pero kalaunan, lumabas ang tunay niyang ugali. Sugal, babae, alak. At kapag nagagalit, akong pinagbubuntungan. Binubugbog niya ako, Victor. Paulit-ulit. Hanggang sa pinili kong tumakas. Umalis ako nang hindi siya nililingon. At nangakong hindi na siya babalik sa buhay ko. Hindi agad ako nakaimik. Nanatili kaming nakatitig sa isa't isa. Parehong hindi makapaniwala sa aming natuklasan. Ibig sabihin, iisang taong sumira sa buhay nating dalawa? Oo, Victor. Si Sandro. Hindi ko akalaang magtatagpo tayo. Naiisa palang sugat natin. Kung ganun, mas lalo akong naniniwala na may dahilan ng lahat. Pinagtagpo tayo dahil iisang taong nagwasak sa atin. At iisa rin ang dahilan kung bakit tayo muling natutong magmahal. Sa araw na yon, nabunyag ang katotohanang pareho naming tinatakasan. Ngunit imbis na lalo kaming masaktan, naging dahilan yon para mas lalo kaming magkalapit. At doon ko natutunan na minsan sa likod ng lahat ng paghati, may nakatagong dahilan kung bakit ka pa rin dapat magmahal. Matapos ang revelasyon,
Lalong tumibay ang ugnayan naming dalaw ni Saiza. Ngunit sa kabila ng bagong pagmamahalan, nakabitin pa rin ang amin ang anino ni Pauline at Sandro. Alam naming hindi kami magiging tunay malaya hanggat hindi tuluyang napuputol ang tali ng nakaraan. Kaya isang gabi, nagdesisyon kami. Victor, oras na. Gamitin natin to. Hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa hostisyang matagal ang pinagkait sa'yo. Matagal ko nang iniwasang buksan rito. Sa tuwing nakikita ko, para bang bumabalik lahat ng sakit. Pero tama ka, Saiza. Kung ito lang ang paraan para makalayo tayo, kakayanin ko. Hindi ka nag-iisa. Akong bahala sa lahat ng gastos. Kahit gaano pa kalaki. Hindi ako natatakot. Ang mahalaga matapos na to para makapagsimula tayo ng bago. Ng malinis. Lumipas ang ilang linggo. Nasa loob sila ng korte. Nandun sina Pauline at Sandro, kapwa nakayuko. Binuksan ng abogado ang video mula sa cellphone. Tahimik ang buong silid habang tumutunog ang malinaw na ebidensya ng pagtataksil. Kagalang-galang na hukom, ito pong ebidensyang nagpapatunay na pambabastos at pagtataksil ng mga akusadong ito laban sa aking kliyente. Hindi lamang papaglabag sa sagradong kasal, kundi malinaw na pakikiapid, pangangaliwa, at moral turpitude. Napayuko si Pauline, nanginginig, habang si Sandro nagpipilit magmukhang matapang pero bakas ang kaba sa mukha. Nakita ko ng ebidensya. Malinaw at hindi matatawaran. Dahil dito, ina-approve ko ang annulment ng kasal ng Ginoong Victor at Pauline. Gayon din, i-aanal ang kasal na Sandro at Saiza. At dahil sa bigat ng kanilang ginawa, kayo, Pauline at Sandro, ay may pananagutan sa batas. Kayo ikukulong sa kasong concubinage. Paglabas ng korte, mahigpit na nagyakapan kami ni Saiza. Kita ang ginhawa sa aming mga muka, kahit paramdamang pagod at bigat ng pinagdaanan. Saiza, tapos na. Sa wakas tapos na. Hindi ko akalain na mararasan ko ang pakiramdam to. Malaya. Simula ngayon, Victor, wala na silang kapangyarihan sa atin. Wala na silang hawak sa puso natin. Tayo na lang, tayong dalawa. At ang bagong buhay na bubuuin natin. Salamat, Saiza. Hindi lang sa pagmamahal mo, kundi dahil pinaglaban mo ako. Pinaglaban ang kalayaan nating dalawa. At ipaglalaban pa kita hanggang sa huli. At sa araw na yon, sa wakas, tuloy nang naputol ang mga gapos ng nakaraan. Oo, may sugat pa rin naiwan pero sa piling ni Saiza, natutunan kong hindi lahat ng sugat ay hadlang. Minsan yun mismo ang daan para matutunan mong magmahal muli. Nang totoo, nang buo, at nang walang takot. Makalipas ang ilang araw matapos ang hatol ng korte, hindi ako mapakali. May bumabagabag sa puso ko. Hindi ko alam kung awa ba o pangangailangan na tapusin ng maayos ang lahat. Kaya kinausap ko si Saiza. Saiza, may isang bagay sana kong hingin. Gusto kong dalawin si Pauline sa kulungan. Si Pauline? Oo. Hindi dahil may nararamdaman pa ako Tapos na yun. Pero gusto ko lang masarado ng tuluyan ng lahat. Gusto ko sabihin sa kanya na harapan na wala na. At ikaw nang mahal ko. Sige, Victor. Kung yan ang makakapagpagaan ng loob mo. Dumating ang araw ng pagdalaw. Nasa loob na ako at dinalang bantay sa receiving area. Nakaupo si Pauline. Payat, magulo ang buhok. Bakas ang puwit at lungkot sa mukha. Pagkakita sa kanya, agad itong napaluha. Victor, dumalaw ka. Oo, Pauline. Dumalaw ako hindi para balikan ng nakaraan, kundi para tapusin na. Victor, patawarin mo na ako. Araw-araw kong pinagsisisihan ng lahat. Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko sa nangyari. Hindi ako makatulog. Hindi ako mahapakali. Victor, mahal pa rin kita. Pauline, kahit anong sabihin mo wala na. Hindi mo na mababalik ang tiwala ko. Nung pinapasok mo si Sandro sa buhay mo, hindi lang kasal natin ang sinira mo. Sinira mo rin ako. Ang dignidad ko. Ang paniniwala ko sa pagmamahala natin. Wala na, Pauline. At kahit anong pilit mo, hindi na tayo babalik sa dati.
Ngayon, natutunan ko ng pagmamahal ay hindi lang basta damdamin. Kailangan din ng respeto, ng katapatan, at yun ang pinili mong wasakin. Sino ng babaeng mahal mo ngayon? Ang babaeng yun ba? Si Saiza. Siyang nagbigay muli ng dahilan para bumangon ako. Siyang nagpakita sa akin na may pag-asa pa at gaano kalalim ang sugat. At siyang babaeng pipiliin ko hanggang sa huli. Si Saiza. Hindi ko akalain na siya pa. Pauline, hindi ko hihilingan na patawarin mo ako sa desisyon kong to. Pero sana, patawarin mo ang sarili mo balang araw. Para naman makalaya ka rin. Dahil ako, nakalaya na. Habang lumalayo na ako, naririnig ko pa rin ang hagulhol ni Pauline. Ngunit sa bawat hakbang, mas gumaga ng aking dibdib. Paglabas ko ng kulungan, bumungad agad ang ngiti ni Saiza na naghihintay sa kotse. At doon ko naramdaman na tapos na talaga ang lahat. Makalipas ang halos isang taon, sa wakas ay natuloy rin ang kasal namin ni Saiza. Hindi ko inakalang matapos ang lahat ng sakit, pagtitiis at pagkabigo ay may darating pa ring bagong umaga sa buhay ko. Sa araw ng kasal namin, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa saya at paniniwala sa piling niya. Sa loob ng simbahan, habang inaayos si Saiza ang belo niya, lumapit ako at bumulong. Saiza, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang tuwa ko ngayon. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Pero heto tayo, sa harap ng Diyos. Magsisimula ng bagong kabanata. Victor, kung alam mo lang, matagal ko na rin pinangarap na magkaroon ng taong mamahalin ako ng totoo. At ikaw yun. Simula nung iniligtas mo ako sa mga karton, alam kong hindi aksidenteng pagkikita nating dalawa. Siguro nga tinadhana tayo. Pinagdikit ng parehong sugat. At pareho rin nating natutunan na hindi lahat ng sugat ay dahilan para sumuko. Pwede rin itong maging dahilan para muling magmahal. Sa gitna ng misa, sabay naming binigkas ang aming sumpaan. Victor, sa harap ng Diyos at ang lahat, pinapangako ko na ikaw lamang ang iibigin ko. Hindi ko hahayang maulit ang mga pagkakamaling ng nakaraan. Ikaw ang aking sandalan, aking kaibigan, at ang aking tahanan. Saiza, pinapangako ko na mamahalin kita ng buong puso. Higit pa sa lahat ng sakit ang pinagdaanan natin. Hindi ko hahayang masaktan kang muli. Ikaw ang biyayang matagal kong hinihintay. Sa bawat araw na lilipas, ikaw ang pipiliin ko. Makalipas ang ilang buwan matapos ang kasal, sa loob ng opisina ng bodega. Victor, tingnan mo, dumoble ang orders natin ngayong buwan. Hindi ko akalaing lalago ng ganito kabilis ang negosyo natin. Hindi lang dahil sa akin to, Saiza. Kung hindi dahil sa tiwala mo at sa tapang mo magsimula muli, wala tayo rito. Pero masaya ako na partner tayong dalawa sa negosyo at higit sa lahat sa buhay. At sa bawat pagtaot pagyak ni Saiza, lalo kong naiintindihan na minsan kailangan mo ng madurog para muling mabuo. Na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa sakit, kundi nagsisimula sa pagbangon. Makalipas ang 5 taon, tahimik at payapa ng buhay naming mag-asawa. Meron na kaming 2 anak, si Mika na 4 na taong gulang at si Caleb na 2 taong gulang. Ang bodega ay lumago na. Naging isa ng kumpanya na may iba't ibang sangay. Ngunit isang araw, may dumating na balita. Nakalaya na si Pauline. Nagkatinginan kami ni Saiza. Hindi galit ang bumalot sa amin kundi awa at pangunawa. Kaya napagkasundoan naming tulungan siya at bigyan ng pagkakataong magsimula muli. Sa isang malit na karinderya na pinundar namin para kay Pauline, una kaming nagharap ulit. Victor, Saiza, hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin. Lahat ng ginawa ko noon, lahat ng kasalanan ko. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng kapatawaran. Pauline, ang nakaraan hindi natin mababago. Ang mahalaga ay ang ngayon. Hindi kita pinatawag dito para sumbatan. Kung ibigyan ka ng pagkakataon magsimula ulit. Hindi din madaling pinagdaanan mo. At alam kong mahirap bumangon ng mag-isa. Pauline, noon,
Pareho tayong naging biktima ni Sandro. Pareho tayong nasaktan. Pero ngayon, hindi na mahalaga kung sino ang mali o tama. Ang mahalaga, marunong tayong magpatawad at magtulungan. Kaya tinulungan ka namin magtayo ng karinderang to. Sana dito mo simulan ng bago mong buhay. Hindi ko akalaing darating ang araw na tutulungan niyo pa ako. Matagal kong dinasal na mabigyan ako ng pagkakataong bumawi. Hindi man sa inyo, pero sa sarili ko. Salamat. Salamat sa inyo. At doon nagtapos ang lahat ng sakit na pinagdaanan namin. Naging payapa ang puso ni Pauline at kami ni Zaiza ay masaya sa pagpapalaki ng aming dalawang anak. Sa bawat halakhak ng mga bata, sa bawat yakap ng asawa kong si Zaiza, lalo kong naiintindihan na ang tunay na kaligayahan ay hindi makukuha sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. At sa huli, natutunan ko na ang buhay ay parang dagat. May unos, may alon, pero laging may pag-asa ng bagong umaga. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!